Talagang technicality yung naging ground ng dismissal sapagkat yung mga dapat na hinahanap na attachment na kung saan mag-a-acquire ng jurisdiction ng COMELEC ay hindi na i-attach. Insufficient in form o kulang sa hinihinging attachment o dokumento. Ito ang dahilan bakit dinismiss ng Commission on Elections o COMELEC First Division ang disqualification case laban sa mga tulfo. Sinabi ng dibisyon hindi na isama ng petitioner ang kopya ng Certificates of Candidacy o COC ng mga respondent na mahalaga upang maberipika ang impormasyon na nakalagay sa petisyon. Dagdag pa nito, hindi rin nabigyan ng kopya ng reklamo ang mga tulfo. Hindi na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso dahil sa mismong petisyon ay may depekto na. Why discuss the merits kung sa technicality pa lang may problema na? Ang merits ay dinidiscuss lamang at tinatalakay kung walang issue ng technicality. Ang disqualification case ay isinampa laban sa 5 mga miyembro ng pamilya Tulfo dahil sa issue ng political dynasty at citizenship. Kabilang sa respondent o inireklamo ay ang magkapatid na Ben Tulfo at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na kapwa senatorial candidate. Gayon din si Wanda Tulfo Teo na nominee naman ng Turismo Party List at ang asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Nagpasalamat naman si House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo sa pagka-dismiss ng petisyon para siya ay ma-disqualify. Anya, ang dismissal ng petisyon ay patunay ng integridad ng halalan at ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso. Buong tiwala rin ito sa paninindigan sa kalayaan at pagiging patas ng COMELEC. Samantala, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, maaari pa namang muling ihain ang petisyon. Pwede namang ayusin ang kulang o nakitang depekto. Dagdag pa ni Garcia, ang disqualification case naman ay pwedeng isampa kahit tapos na ang halalan basta hindi na proklama ang nanalong kandidato. Hindi naman nangangahulugan na permanente yung dismissal na yan. Kung ano man yung remedyo na gustong i-avail ng petitioner, nasa kanya pa rin po yan. Madami naman pong option pa na available para po sa kanya at yung mga iba pang magpipetisyon. Sa ngayon ay may isa pang disqualification case laban kay Representative Erwin Tulfo sa COMELEC, kaugnay pa rin sa paglabag sa political dynasty at libel conviction nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.